susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. Kaso, walang kape. Oh, walang kape. Una sana tayo sa kape, ano? Pwede ba i-advance natin yung iftar natin? Mukhang sarapan ng luto ni bango ng inihaw ni Ustad mo. Ustad, ano ba na? Ustad, hindi lang pala magaling si Nord sa paggawa ng minaret. Magaling din pala mag-ihaw. Oo, mashallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan al-Mubarak mga kapatid. Masya Allah. At nandito tayo ngayon sa ating studio. Masya Allah, mukhang malapit-lapit na ito matapos ha. Itong studio ng Islam in Action mga kaibigan. Pabatiin muna natin ng umatikabong pagbati kahit gutom na kami. Uhaw na si Brother Fali Abdul Hadi Jonobrero. Brad, talagang sinusubukan tayo ni Ustad Bayan. Ustad Bayan. Pero mo doon nag-ihaw ng bangus. Tanong natin. Amoy na amoy pa. Iftar na. Iftar na tayo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhang masaya ang ating ngayon, ang ating usapan kasi first time natin makasama itong ating mga bigati mga ustad. Pabati muna natin yan si Ustad Muslimin. Ayan, Ustad Muslimin, sa iyong gininto ang pagbati muna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ramadan al-Mubarak. Masyaallah. Ustaz Nasrullah. Insyaallah, Ustaz Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sa mga kapatid natin at sa mga kapatid ko na nandito ngayon. Isang malaking pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. So, Marami at ang baon si Ustad, Brad. marami ba si Ustad? Pero parang kayang-kaya pa ni Ustad. Kahit dire-diretso ang ano natin. Kasi masigla pa rin si Ustad. Kaya nga. So, pang ilang araw na tayo ngayon, Ustad Muslimin? Inshallah, pang siyam na araw na tayo. Pang siyam na. Mauubos na yung rahma, Brad. Nakatanggap ka na ba? Oo nga eh. So, halos patapos na yung Rahma. yung rahma, yung unang 10 araw. 10 araw. Oo nga, Ustad. Ano ba ang mga, ito, balikan lang natin ano ba yung mga dapat nating maalaala sa unang 10 araw ng Ramadan? Ano yung mga rahmang hindi natin pwedeng kalimutan? Una sa lahat ito, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na doon sa unang pag-ayuno ng bawat isa sa atin sa buwan ng Ramadan, isa sa napakalaking halaga na dapat nating maunawaan ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na atakum syahru Ramadan al-Mubarak. Ito ay dumating sa bawat isa sa inyo na may kagalakan at kasiyahan sa bawat puso ng bawat isa sa inyong mananampalataya. So ngayon alhamdulillah ng buwan natin sa kasi ng araw sa buwan natin sa buwan ng Ramadan, napapalapit na rin yung magfira. Ikalawang yugto. Ikalawang yugto. So siguro yung pinaka biyayang nakuha natin yung nakapagsimula tayo. Nakasyam na tayo. Yan. Isa yung pinaka biyaya kasi alam mo yung iba Ustad hanggang niyat lang hindi na nga umabot, no? Totoo. Allahu Akbar. Hindi na sila Sa totoo lang, itong first 10 days na Ramadan, ito ang pinakamahirap kasi yung transition period. Ayun. Imagine yung
kasukasuhan mo sa loob, laman loob mo, Brad. Ha? 11 buwan nagpasasa yan. Oo. Tapos Sana yan. bigla mong pipigilan na Sana ganun, yun, di ba? pagdating na uhaw, inuman mo. Kaya nga, so yung pag-adjust, ako laging doon ako nahihirapan yung first 10 days na Ramadan. Na ang hirap kumbaga ang hirap itono yung katawan mo. Aha. Dahil biglang, alam mo naman. Pero sumisiksi tayo sa buwan ng Ramadan. Di ba? Kasi pag hindi Ramadan, sanay tayong nakaramdam ka ng konting uhaw, inom. Inom. Di ba? So, alhamdulillah, dahil papalapit na rin naman tayo doon sa tinatawag na magfira na nabanggit ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga pananaw ko na kaya pala nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mayroon dalawang bagay na sabi nga niya ay man syama Ramadana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Ibig sabihin nun mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinuman ang mag-ayuno dahil lamang sa paniniwala niya, pagsunod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinapatawad niya Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kasalanan. At pangalawa rito ay yung nabanggit din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na man qama laylatul qadr imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sino man yung mga tao sa inyo, sino man yung mga tao na nagsipagdasal sa gabi-gabi ng buwan ng Ramadan, sila ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Kasi may dalawang bagay na kasalanan mo na sinasabi natin sa umaga, nagkakasala tayo. Sa gabi, nagkakasala tayo. Kaya itong Ramadan ay totoong mubarak para sa atin. Allahu Akbar. So, Napakalaking blessing. dito, alam ko, si Ustad Muslimin, mayroon siyang nabanggit kanina, yung kahalagahan din ng magpira, Ustad Muslimin. Sa akin, sa aking munting kaalaman, dito sa ikalawang bahagi ng Ramadan, ikalawang bahagi, kaya sinasabing magpira, ay dito natin madalas na idinudoa tuwing tayo magsasala yung kapatawaran ng ating mga mahal sa buhay na nauna na silang namayapa. So, doon po, halos madalas ay dinudoa natin. Yung nanay natin, tatay natin, mga kapatid, anak, lahat na, nauna, no? Oo. Kasi sabi ng Rasulullah, sa Ramadan, lahat ng dinudoa natin ay 100% na dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung aking kaalaman tungkol sa magpira. So, ito pang paghingi natin ng tawad, Ustad. Paano ba ito? Sa bawat oras ba natin ng pagdarasal yan? Sa 5 beses? O saan effective? O doon sa tarawih? O sa tahajjud ba? Lalo na sa mga bagong Muslim ba? Kasi siyempre, marami tayong mga bagong Muslim ngayon. Sabi na pagkataon nito, Brad, papatawarin ako sa mga nagawa kong pagkakasala ngayon. So, saan ba? Mayroon particular na binanggit kung saan natin ibuhos yung ating paghingi ng tawad sa ikalawang 10 araw natin pag-ayon? Wala namang sinabi na specific. Pero given na, kumbaga, yung given na paghihingi natin kapatawaran ay yung 5 times a day prayer natin. Doon. So, kaya tayo tinuturuan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka alam natin na nakagawa tayo ng hindi mabuti o hindi sang-ayon sa kautusan ng Allah, ay nagsasabi tayo na astaghfirullahaladzim. So, ibig sabihin, doon natin makikita na yung paghingi ng kapatawaran ay wala siyang specific time. Wala siyang lugar na pinipili. Kahit alin man doon sa 5 dasal. Ay, yung pagbanggit natin sa mga magulang natin, paano ba? Anong magandang payo natin doon? Lalo na sa mga bagong Muslim, paano ba hilingin yung nanay mo, yung tatay mo, o anak mo, asawa mo na nauna na sa atin? Para sa mga magulang natin, yun ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, ang pinakamadamot sa inyo ay yung dasal ng dasal na hindi man lang niya may dua ang kanyang magulang ng kapatawaran. So, ibig sabihin, dapat tuwing nagsasala tayo ay may sali natin magdua yung Allahumma ghfir lana dhunubana bil walidayna warhamhuma kama ya rabbana sigharana. Yun po yun. So, yun ang sabi ng Propeta Muhammad. At least, bago ka makatapos sa pagdua mo, tuwing magsasala ka, 5 times a day, mabanggit mo yun. Para hindi ka kasama doon sa sinabi ng propeta. Paano yung hindi marunong mag-Arabic? Hindi. Tagalog lang natin. Opo, Tagalog man. Ayun, oo. Wala namang hindi alam na lingwahe ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya lahat yan. Pwede kung Maguindanao ka, pwede mo Maguindanao. Kung anong
kasanayan mo na salita, pwede mo sabihin. Paano naman kapatid? Kasi ako balik Islam ako eh. Yung mga parents ko, hindi sila naging Muslim. Okay. So paano ang ano nito, 'di ba? Mukhang iba yung dua para sa mga magulang mong Muslim Oo. at sa mga So mga mga magulang na hindi nag-Muslim. yung Ibang Muslim. binawian sila, wala naman sila sa Islam. Paano? So, wala namang sinabi sa Quran na ang idudua mo lang ay yung magulang mo na ano. Kasi kahit pa sabihin natin na yung magulang mo ay born Maguindanon, born Muslim, ano man tribo, hindi mo pa rin masasabi yan na sila ay makakapasok na sa paraiso. Yeah. Bagkus, at least, kung ikaw ay balik Islam, gaya sa kay brother, sabi niya, Mga magulang at least, natin, sigurado na yun na kailangan mo ipagdua sila kasi alam mo, natitiyak mo na sila ay hindi sila Muslim. So, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Paiza kulo ano siya? Paiza mata ibnu Adam, paingkata kulo amalihi illa bisala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo mga lahi, no, mga anak ni Adam alayhi salam, pag tayo ay inabot ng kamatayan, lahat ng ating gawain ay tapos na. Maliban sa tatlo. Ano yun? Okay. Una ay yung sadakatong jariya. Kung ikaw ay mayaman, may pera ka, pwede mo ipamahagi doon sa pagtatayo ng masjid, pagtatayo ng madrasa, o anumang gawain pang Islam. Tulad supora na gaya ito. nitong mga dawa. No? So, sa Islam, kung habang may nagsasala doon o habang may nag-aral, kahit patay ka na, makakarating pa rin sa'yo yung reward ng gawain mo. Pangalawa, yung kaalaman mo. Gaya kay brother, no? Itong tao na to, simple lang, no? Pero mayaman siya sa kaalaman. So yung ibahagi mo Ibahagi mo sa mga tao, kung yan ay napapakinabangan ng tao, lalo na katulong sa kanila, lalo na sa pag-iibada, kahit na wala natin, halimbawa, ay baraka pa rin, na makakarating pa rin ito kumuha na ng biyaya ito. At pangatlo, ito yung punto ng sagot natin. Yung ikaw ngayon ay Ito yung baraka. Wala pa. No? Na meron kang wala dun wala dun salih, no? So wala dun salih. Ito yung sagot yung sabi ni brother na paano yung magulang nila, magulang niya na hindi pa Muslim na namatay. Ngayon siya ay Islam. Yun, wala dun salih na magdudua sa kanila na sila ay papasukin ng Allah Ta'ala. Patawarin sila ng Allah Ta'ala, mahalin ng Allah Ta'ala sila at papasukin sa paraiso. Antay natin. So sa mga kapatid, talagang hopeless yata yung kalagayan ng magulang ko, no? Hindi po. Hindi sila nakagawa ng anuman doon sa tatlong dapat nilang ginawa. Hindi sila Muslim eh. So, may say pa ba yung dua ko? Meron po. Para sila ay... kasi merong isang Muslim scholar na nagsabi sa akin, ang tangi lang daw mahihingi natin sa Allah. Kung ang mga magulang natin ay namatay na hindi Muslim. Sa kaso ng mga balik Islam, di ba? Ay yung pag-aanin ang parusa. Sumigaw na. Pag-aanin sa... Pero unahin muna natin. Alhamdulillah. Masarap yung mais, no? Okay. Ito. May inihaw na mais eh. So, bro, balikan natin yung sinasabi mo. Parang yung pagsusumikap ko, walang say dahil sa kadahilanang hindi sila naging Muslim at wala sa kanila yung yung mga gawain. Sa madaling masabi, binawian sila ng buhay na wala ang pagkilala kay Allah. Wala. Ikaw, Si Ustad, mayroon itong Ustad. Siguro kasi Ramadan naman ngayon, lahat naman ng panalangin natin kay Allah ay pwedeng tanggapin ni Allah. Sapagkat isa yan sa dapat na gawain daw ng bawat isa sa atin na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay yung ad-du'a o biyuballigu syahru Ramadan. Ibig sabihin,
kinakailangan mong panatagin ang iyong panalangin kay Allah para yung panalangin mo ay katanggap-tanggap para sa kanya sa buwan na ito ng buwan ng Ramadan. So regarding naman doon sa dahil ang magulang mo ay hindi naman po balik Islam, siguro tanggap niya Allah ngayong buwan ng Ramadan yung mga dua mo na mga kabutihan para sa kanya kahit na siya yung mauna. O yun nga, gaya ng kanina sinasabi ko na ang tangi lang nating magagawa sa ating mga dua, sa ating mga magulang na hindi Muslim is pagaanin yung parusa habang sila ay nasa barsa. Tama. Yun lang daw ang ano eh. So ibig sabihin, wag pa rin tayong mawalan ng pag-asa, Ustad, no? Kasi una naman katangian ni Allah ay siya yung mapagpatawad. Mayroon kang isang Ustad din nagpaliwanag sa akin noon. Sabi na kahit pa daw yung magulang mo na dinawahan mo yung magulang mo, hindi nag-Muslim. So sabi niya, wag ka pa rin mawalan ng pag-asa. Kasi lalo na kung yung nanay mo ay magulang mo na hindi agad binaway ng buhay. Na hindi na siya nakapagsalita. Pero malay mo, sabi ni pagdua mo, nung sa oras na siya ay bawian na ng buhay, ay ibinigay ni Allah sa kanya yung biyaya na maaaring nanaig sa puso na yung aral na binabahagi mo. O, di ba? So, sabi niya, wag pa rin tayong tumigil na gumawa tayo ng mabuti para sa nanay. Halimbawa, Ustad, ganito, may masjid, may madrasa. Pwede ba yan? Halimbawa, may naiwan yung nanay mo kung ano may yung business, pwede kang magniyat doon na ito, bibili ako ng tiles, bibili ako ng ano-ano mang kagamitan dyan para naway pagpalain yung aking magulang dahil sila naman na nagsimula nitong biyayang aking tinatamasa. Okay ba yun? Pwede yun na gawin ng isang Muslim? Tama po yun. Meron silang bahagi doon. May kwan pa rin sila. May ambag pa rin yun. Tama yung sabi hindi sila Muslim rin. Tama po yun. Ganito yun. Kasi kung ayon sa akin mga narinig din na kwento ng mga sa ngayon tama yun na ang dapat mangyari ay mapapagaan mo lang yung duha mo ang magagawa mapapagaan ng dahil hindi pa tayo namatay, hindi pa ito paghuhukom. Pero doon sa araw ng paghuhukom na halimbawa ikaw ay papasok sa paraiso at nalaman mo, nakita mo yung kalagayan ng mga magulang mo, hindi kayo pareho lang mapupuntahan. At sabihin mo na hindi ako papasok kay Allah, hindi ako papasok hanggat hindi ko makasama yung magulang ko. Doon mo sila matapaat. Pwede ba yun? Pwede yun. Sige, sabihin. Kasi yun ano ko sinabi niya, sige, diyan ka na lang. Hindi, pwede kaya yun? Yan yun ang mga ano natin sa mga ulama. Meron bang umaasa pa rin tayo. Kaya nga, maring umasa tayo. Pero sa akin, meron ba tayong mababasang nakasulat tungkol dyan na pag sinabi sa'yo ng Allah, ay sorry, yung nanay mo, tsaka tatay mo, hindi naman Muslim eh. Ha? Yung tatay mo nga, lasinggero eh. O di ba, paano ko, ano yun? Ngayon eh, kasi meron din ako natutunan sa Islam na sa totoo lang, ang isa sa pinakamagandang investment natin, hindi yung mag-invest tayo ng pera sa negosyo para tayo yumaman. Ang isa sa pinakamaganda, the best investment that a human being could do is invest for the hereafter. Yun. Ngayon, sasabihin niya sa yung nanay mo, tatay mo, yung tatay mo, 60 anyos na nabuhay eh. Hindi siya nakapag-isip na sino ba yung Diyos na dapat kong sambahin. Di ba? Kasi pag hindi ka naging Muslim, alam ko brad eh. Susumbatan ka niya eh. Napakatalino mo, mas matalino ka dun sa baka na ginawa ko. Mas matalino ka dun sa kumpare mo. Pero, bakit hindi mo tinuklas kung sino yung tunay na naglalang sa'yo? Baka ganun eh, di ba? Ako mas maniniwala ako dahil I'm sorry for my mom and my dad, you know. Hindi pa ako Muslim kasi nung nabuhay sila eh. At nung nag-Muslim ako, nasa ano na sila eh. Kumbaga sa relo, nasa dapit hapon na sila eh. Kaya lang, huwag pa rin tayo mawala ng pag-asa. Maasa pa rin. Siguro naman na mabalik natin yung nabanggit ni Ustad na regarding dun sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na izama ta'ibnu adam in qata amaluhu bisalasa awala dun sale sadaqatun jariyah then bukod pa dun sa isa ay yung mga kaalaman mo ala ilmu yang tafi'u bihi. So yun lang yung mga siguro madadala niya sa kanyang kamatayan. Regarding naman doon sa mga gawain na naipakita niya sa mata ng tao at sa mata ng Panginoon, siguro hindi mabubura yun habang buo pa ang daigdig na ito. So yung mga kabutihan ng kanyang nagawa,
ay mananatili yung sa isipan ng tao at mata ng tao. Una sa lahat sa mata ng Allah. Sa akin bro, kaya ko nasabi yun, nabanggit yung investment ba? Ako, businessman ako eh. Ha? I invest so much of my effort doon sa business ko para sa dunya. And at the same time, makapagdawa tayo. Ha? Magamit ko yung portion ng income ko sa dawa. Subalit, nakita ko sa mga tao ngayon, parang yung direction nila, yung kanilang orientation sa pag-invest ng resources, ng talino, ng kanilang lakas, mali eh. Di ba? Di ba dapat kung ikaw ay tunay na nag-iisip, dapat mag-invest ka ng time sa kabilang buhay. Di ba? Ang mga tao ngayon, nag-invest para makabili ng magandang kotse, makabili ng magandang bahay, di ba? Di ba? So, ang problema, pagdating sa Judgment Day, tatanungin sa'yo, saan mo ginastos yung talino na binigay ko sa'yo? So, siguro kailangan masabi natin sa mga listener natin na yung, lalo na yung mga magulang, di ba? Nakakalungkot pag yung anak ni Ropor, sabi ng magulang mo, mag-aral ka na lang sa sa masjid. Mag-aral ka na lang Islam. Itong kuya mo, engineer to, kasi matalino to eh. Galing to sa math. Ito, doktor. Di ba? So parang yung sense of, parang laging lugi yung yung sa kabilang buhay. Dahil ikaw, bopol ka. Ako ropor eh. Mag-aral ka na lang ng Islam. Di ba? Parang ganun eh. Sino pa yung matalino? Yun ang kailangan maging engineer, kailangan maging doktor. Kaya dapat pala doon, anak, mag-aral ka ng Islam kasi magaling ka. Matalino ka eh, di ba? Dapat pala, no? So, siguro sa akin, isa ito sa dapat nating i-share ngayong buwan na ito na yung tamang ituro natin sa ating mga kapatid na Muslim, yung tamang pamamaraan, paano natin i-direct yung mga resources, yung mga biyaya na tinanggap natin, di ba? Yung mga biyaya na tinanggap natin. Paano natin gamitin to na kapakipakinabang, hindi lang bukas, dito sa mundo, hindi lang. Hanggang sa kabilang buhay. Di ba? Yun, okay. So, mukhang, naamoy ko na yung inihaw eh. Kaya nga eh. So, itutuloy natin mamaya. Inshallah. Sa yung huling Chinese stand, no? So, siguro sa second set. Yan, itutuloy natin. Tayo hataw lang hataw lang tayo Iba naman ito. ako po kasi babalikan ko sa masjid para sa tarawih. Okay. Sige. At least, Pwede naman tayo magtarawih dito. Hindi, siya mag-gilid. Ikaw mag-lead. Okay. Okay. So, shukran inshallah. Alhamdulillah. Ayan. Ustad ka. So, ganun na lang inshallah kasi iftar na. Iftar na. Mahirap. Yung amoy ng inihaw. Amoy ng inihaw, oo. Okay. Inshallah. Salamat po sa ating mga viewer. Napaka masilan po itong topic natin yung buwan ng Ramadan. Pero itong buwan na ito, pagsamantalahan natin itong buwan na ito. Itutuloy natin. Baka hindi na tayo hindi natin alam kung matapos pa nga natin itong ikalawang yugto ng fasting. Diba? Kailangan mag-isip na tayo, ano ba ang dapat talaga na how should we Muslim behave and react and paano natin i-reorient yung sarili natin para magkaroon tayo ng magandang Islamic na pamumuhay. Ayan. Okay mga kapatid, at maraming salamat sa inyong patuloy na pakinig at pagsubaybay dito po sa ating palatuntunan ng Dawa Central. Siyempre dito po tayo ngayon pansamantala sa ating malapit-lapit na studio matapos. Ganda ng pintuan eh. Hinahanap ko yung nagtanong sa akin eh. Nagtanong kasi sa akin. Mamaya, babalikan natin yan. Sa ikalawang bahagi mga kapatid, at mabuhay at Ramadan al-Mubarak sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to listen, I need you to hear, and don't show any